Kaya naman ikuhan. Okay. Okay. Ay, naon na ako, Mike. Ako na lang. Okay, good afternoon, class. I-mute iluha. I-mute kayo mag-feedback. Good afternoon. So, mauna niya itong duha nga topic. So, ako may mag-discuss about the facilities and the equipments in swimming. So, before ta magsugod, mangutana ko, unsay mga familiar facilities or equipments sa inyo ha kanang moana tag-swimming? Sa iba. Unsa man? Swimming pool. Oh, of course, swimming pool. Kaya saan paglangoy kung walay tubig. Unsa pa ilain? Life jacket. Kisa may dili kahibang mo langoy dire. Dagahan. Okay, so usa sa daghan kay kuan no kanang pwede gamiton nga mga equipments, goggles, kickboard, pool boy, swimming cap. So karon atong i-discuss ang mga basic na kinahanglanon sa swimming. So facilities. So a swimming pool, a standard swimming pool, ang iyahang length is 50 meters while iyahang sakto ba? Iyahang length is 25 meters while iyahang width is 50 meters. So, there is a picture na siya gikan lane 0 to 9. So, dili ni gamiton sa competition ng lane 0 o lane 9. The reason is, tungod kay, once magsugod kag swimming, ang imuhang kanang agi sa kanang tubig, ang imuhang waves, mubanda na siya sa kilid. So, malahi na dayon ang kanang ang kanang force na makuha ninyo sa tubig. So bali ang gamiton ra dayon diri kay aron fair tanan kung maglangoy sa kanang swimming competition is si lane 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as well as 7 and 8. Kay na naman sila yung ropes o katong linya nga subayanan aron makahibaw sila nga napaba sila sa saktong linya. Nagets ra? Ay, okay. So, nagets ra again. Unsa ra gitoy gamiton kung magkuan kanang swimming competition? What lanes? 1, 2, isa pa? Ha? 1, 2, 8. Okay. Sige. Again, ang iyahang length is 25 meters while iyahang width is 50 meters. So next, mag-move on na ta. Adto na ta sa... Ay! Hala, okay. Kiro, kinahanglan man ninyo move on. Eh kung di na. Di mo kalangoy. Okay, so karon natay mga pictures diri. Mauni ang mga equipments sa swimming. So, naatay mga equipments diri sa Sports and Wellness Office but not kanang dili gyud siya kanang daghan kayo para i-accommodate ang mga students. So, number 1 nga kinahanglan ninyo is the goggles. Ang kaning goggles na ay mga goggles diri pero dili siya enough para ninyo so magpalit mo inyuha. Nagets ha? So, ang goggles kay aron makatabang ni para makakita mus ilaw mus kayo katubigan. Oh, na. Oh, ha? Okay, so move forward. So earplugs and nose clip. Para asa man ni gamiton? Oh, aron ma-block ang water kay kalagmitan mahitabo kung maglangoy mo, nay mo ana ma'am nasudlan ako ang kuan dunggan og tubig. Nya again class misconception ni siya dili in town sudlan og balik og tubig ang inyong dunggan nya idukduk ay inyong itaktak dira karang patakilid-takilid ninyo kay nanagani siya tubig punan pagyud ninyo mapuno inyong dunggan. Di na siya tinuod class. Daghan ang totoo pero ana si Ma'am Bayani dili daw gid kuno unta na dapat
kanang hilabtan. Kay once mo balik ang heat sa inyuhang lawas, maghinay-hinay ra na siya kawala. Na-gets ra? Next is the kickboard o ang pull boy. Kaning pull boy para ni sa kanang floating ninyo, kanang mag-practice mo palutaw. Then next, ang kaning kickboard is para ni mag-practice for kicking and swimming. Kanang inyuhang kuan aron maka-move mo gamit ang inyong tail. Practice na siya. Gamiton ra sa na ninyo. Next is the swimming cap. Kanang aron dili mo magsige hapyod sa inyong buhok once mabasa na mapadong sa inyong naw. So naay duha diri nga dili kaayo magamit ninyo in swimming ninyo. Mao ni ang fins o ang hand paddle. Number 1 kay ang di mo man langoy sa dagat, di mo magamit og fins. Same pod sa hand paddle kay ang inyong practicean is endurance not speed. Na-gets ra? Ay, oh my God. Okay, wait. Okay, so natay water entry and exit. So, naunto ko'y patanaw na video ninyo. Okay ra? Okay, so, sa ha. Oh my God. What's that to? Water entry and exit. Kinsa mo na! Okay. It's a types of water entries. Kanila. Love. Lawan ninyo ha. Muna mga examples sa water entry. Slide entry. Oh, nana. Lag lang din siya pero makita na ninyo sa YouTube. Step off entry. Oh, lahos. Usa ka step. Stride entry. Oh, buka. Okay. So, mao to'y mga klase-klase nga entries. So, pwede rin ninyo tanawon sa YouTube. Ma-search naman ninyo. Okay, usaha ka nag-loading siya. Hey, ano nawala? Dili sa... Okay, so... Next is treading water. So, treading water is a basic swimming technique used primarily to pause for a moment in the water rather than propulsion. And it is useful in many ways. For example, while practicing a drill, if you get out of breath, swallow water, or lose your rhythm, you can use it to stop in the middle of the water and regain your composure. So if kung nana ka sa inyong drill nga makanang mahutdan ka kanang ginhawa or kapuyan na kabugtawan na ka sa imong lawas, pwede ka mag-treading water kay aron makapahuay ka, makatanaw ka sa imong palibot kung naunsa na. So while swimming in open water, you can use treading water to stop and look around if you lost your bearings. If your goggles fog up while swimming, kanang dili na maklaro, you can stop and take them off, rinse them with water, put them back, and resume swimming with the use of treading water. So, next is floating. So, floating, okay, wait sa, ganahan mo makakita o ka ng treading water? Ha? Asabotable ra siya. Daghan ng klase sa treading water. So, daghan siya ways. So, next is
floating. So naay duha ka type sa floating. The prone float, also known as the dead man's float, it is one of the first techniques beginning swimmers learn. So because it is a technique in which the face is submerged in the water, the prone float help beginners become accustomed to that sensation and build confidence in the water. So, kung ang back float kay kanang maghayang mo para sa tubig, ang kaning prone float ang inyuhang naong mismo nakaunlod sa tubig. So, usa ni siya sa technique kanang kuan maluya na ang swimmer niya. Ganahan or kanang ang beginner swimmer kay kuan na sila kanang praktison nga maka kuan build of confidence sa tubig, dili mahadlok, dili makulbaan. Kay usa sa reason nga na malumos ang tao kay kana daw makuyawan or ma-rattle sa open water or any kuan kanang swimming pool ba dira na law niya di ka katugkad. Once marattle ka, maguba na dayon na imong written niya, nay dakong possibility nga mao na mihinungdan nga nang malunod ka. So next is back float, morning ang the ability to float in the water and allow the swimmers to rest while staying in the water. It is also a critical survival skills for swimmers in open water. So again, kung ang prone float kay katuning mag-submerge inyuhang face sa tubig, while ang back float kay ang inyuhang buko-buko mo'y makakuan sa tubig. So nagets ra ba? Okay, so since nagets naman, sure na nagets? Okay, so sige, so nakoy mga pangutana. So magtawag ko pangan niya. Okay ra ninyo, magtawag tag pangan. Or kamoy mo isa. Sige. Oh. So give me an example of an equipment that can be used in swimming. Si kuan atong patubagon si naa ba si Ebonalo Lawrence? Naa? Na, mauna na ron. Kinsa man na? Akani si Koan, si Bakalanyo, sakto ba? Okay, sige, give me an example of equipment. Pool boy. Okay, very good. Another one, kinsa pa kani si Rosel, biisa man ni siya. Okay. Ha? Goggles, then si Glenn. Unsa? Feelings okay, very good. So nag-gets ra gid ninyo noon sa kinahanglunon aron man makakuan mga equipments for swimming. So next kay unsa tong duha ka type sa kanang floating. Unsa tong duha ka type? Sige, Kyle na kuha na Kyle. Unsa tong duha ka type? Prone og back. Okay, very good. So that will be all, class, sa ako ang court. Then, mag-send ko balik og link for kuan ni siya, for another discussion na ni siya kay since mag-end man ni in 4 minutes ang ato ang video call. So, mag-send lang dahil kog link, class. Join sila balik. O sa ito yung aning Kyle og ni kuan. Sige. Okay na? Mag-send ko ha, balik. Sige dahil, pagbuhat mo, balik dahil. Oh. Okay, pagbuhat mo, balik na. Again, ha? Anya? Nahuman ka? Nahuman siya. Kanasad. Oo, malagi na